Patuloy po natin ipag-pray ang ating pastor at ang kanyang buong pamilya. At ang ano na po, lalo na po yung church natin, ano po. Yung sa iba sa inyo, alam nila yung dahilan, yung iba ay hindi. At kung maaari lamang ay huwag nyo nang alamin, ano po, pag-pray na lang natin. Yung sabi niya ni Kuya Sid kanina, instead na ipag-pray minsan, nagiging palaman ng kwento. So, mas maigi na lang pong inosente tayo sa mga ganong sitwasyon, pag-pray na lang natin. Kumbaga, para wala po tayong yun. So, nasa na ba ako? Open your Bible po sa 2 Corinthians chapter. Ano na po ako? Hindi na po ako magpaligoy-ligoy pa. Ano po? 2 Corinthians chapter 5. Chapter 5, verse 7 to 10. Basahin ko po, ano po. 2 Corinthians chapter 5, verse 7 to 10. Verse 7, for we walk by faith and not by sight. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Yung absent dito, hindi tayo, kumbaga hindi yung wala ka sa pananambahan, hindi. Yung ating sarili, bali, mawala na tayo sa ating, yung ating sarili sa katawan natin, pero nandun tayo sa presensya ng Panginoon. Therefore, we labor that whether present or absent, we may be accepted. Sa verse 10 po, ang sabi dito, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in the body according to that he had done, whether it be good or bad. Yung binasa po natin kanina, sa Romans chapter 14, ang sabi po dito sa 11 at saka 12 ay, for it is written, as I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. 12, so then every one of us shall give account of himself to God. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito, muli sa privilege na inyo po pinaggalob sa akin. Salamat din po, Panginoon, sa mga previous na meeting kanina. At dalangin ko po, Panginoon Diyos, patuloy ang inyo pong pagkilos sa aming pong pastor at sa kanyang buong pamilya. Pagpalain nyo rin po ang divided session po ng young professionals at mga junior church po ng aming church, Panginoon. At maging ang bawat isang narito, Panginoon, dalangin ko po na mag-minister po ang iyong mga salita sa araw pong ito. Proteksyonan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa anuman pong panghihina, anuman pong problema. At proteksyonan niyo po ang aming pananambahan sa hapon ito. Dalangin ko po ang lahat ng ito sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay po. Ang ating pong pag-uusapan sa ngayon ay yung ating accountability, no? Hindi lamang po accountability natin as a church, kundi individual accountability natin, no? Na sabi ko nga nung nakaraan nag-uusap kami, sabi ko yung may nangyari, pero yung taong concerned doon sa nangyari, balang nabaliwala na yung nangyari sa kanya, pero tayo apektado. Pag kinausap mo yung taong yun, kung kinausap mo siya, okay lang sa kanya. Sabi, sir, kasalanan ko. Pero sa atin naman, ng mga nakakausap o nakakita, apektado. Apektado tayo. No? Na parang hindi tama. Pero sabi ko nga, meron tayong, may individual accountability po tayo. Nung po tayo hindi pa mananampalataya at tayo yung nakakilala sa Panginoon, ay naging accountable na po tayo sa ating sarili. No? Hindi lamang po sa pagkakilala natin sa Panginoon, kundi ay hindi po naputol doon yung ating nakilala natin ng Panginoon, hindi na po naputol doon. No? Ang nangyari po ay, nung makilala natin ang Panginoong Jesucristo na ating Panginoon tagapagligtas, tayo po ay nabautismuhan. No? Nagpabaptize po tayo, and then, naging kaanib tayo ng iglesia, ng church.
No? Ang hindi lang po yung privilege natin ang ating nakuha, yung gift of eternal life, kundi yung ating immediate, yung acquire natin, yung pagkuha natin ng great responsibility as a church, as a member of a church. Kaya nga po meron tayong church covenant. Na tayo po, pagpirma po natin sa church covenant, nagkaroon na po tayo ng accountability natin as a church, as individual, as a Christian, as a member of Metro Laguna Baptist Church. So, hindi lamang po yung naputol, hindi na po naputol doon sa pagiging member natin ng isang church, kundi tayo po ay in-entrust o pinagkalooban pa ng message of the gospel. No? Hindi lang tayo naputol doon nag-sign ka, naging member ka ng isang church, umupo ka lang dyan, hindi po naputol doon. Meron po tayong accountability o responsibility na ibahagi po ang salita ng Diyos sa labas, sa world, no, sa mga unsaved, no. And hindi lamang po doon, tayo po ay responsibility or accountable din po tayo sa ating pong mga kilos. So ang ating pong kilos ay ang ating pong pagharap natin sa Panginoon pagdating ng araw, base po doon sa ating mga nagawa nung tayo ay narito pa sa lupa. No? Kaya nga sinasabi po rito sa Romans 14 verse 12, so then every one of us shall give account of himself to God. Bawat isa po sa atin ay meron tayong kanya-kanyang accountable o kanya pagsusulit sa Panginoon pagdating ng araw. So, ang tanong ay, ang aking mga ginawa po ba, ang aking mga ginawa nung ako'y buhay pa, ang aking ginawa nung ako'y narito pa, pagdating ba ng araw, ay ma-judge ba ng Panginoon na ito ay magkakaroon ba tayo ng yung crown, no? Meron ba tayong crown na matatanggap sa langit pagdating ng araw? Na ang sasabihin ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant, no? So ang accountability natin, hindi lamang po sa church, meron po tayong makanya-kanyang accountability sa being as a family. No? Sa wife, submit to your husband. No? And children, obey your parents in the Lord. Kasi ito po ay kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. And also, ang sabi doon, husband, love your wife. No? At sinabi doon sa tatay na wag mong himukin na, ang sabi dito sa, buksan po natin sa Ephesians, Ephesians chapter 6. Ang sabi dito, 1-4, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but rather bring them up to the nurture and admonition of the Lord. So meron po may kanya-kanya tayong responsibility. As being a citizen of our nation, meron din po tayong responsibility. No? Yan naman po ay makikita po natin sa Romans chapter 13. No? Ito po i-ano ko lang po sa inyo ang ating responsibility. Ano po? 13, sabi dito, let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God, the powers that be are ordained of God. No? So dapat po nating sundin yun, being a citizen, isang mamamayan ng ating bansa, dapat tayong sumunod din sa kautusan ng ating bansa. Sabi dito, whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinances of God. Kung tayo po'y hindi sumusunod doon, hindi rin natin sinusunod kasi ordained nga po ng Panginoon yun eh. And they that resist shall receive themselves damnation.
No? For the rulers are not terror to good work, but to the evil. No? Will thou then be afraid of the power, do that which is good, and thou shalt have praise of the same. So meron po tayong responsibility as parents, meron tayong responsibility as accountability natin as parents sa ating mga anak, and accountable din po tayo sa ating bansa. And also, yung sinabi ko nga po kanina, responsibility din po natin as a church member. Nung tayo po ay pumirma sa ating church covenant, ay nandun po nakasalalay na yung ating responsibility o ating accountability as a member of Metro Laguna Baptist Church. And also, ang sabi nga po dito, the more we know, the greater our responsibility will be. Kung paano mo nalaman, masigit pa yung responsibilidad mo kasi nalaman mo nga eh. Di ba? Ang sabi nga, yung kay Spider-Man, ano ba yung sabi ng the greater your great power is, comes great responsibility. No? So, the more we know, the greater our responsibility will be. No? So, alam natin na tayo ay member ng ating church, meron tayong pinirmahan na church covenant, nandun po yung ating responsibility as a member of Metro Laguna Baptist Church. Yung sinasabi nga sa Luke chapter 12, ang sabi po dyan, 12 verse 48, ang sabi, he that knoweth not and did commit things worthy of stripe shall be beaten with few stripes. No? For whomsoever much is given, of him shall be much required. So, yung Panginoon po, the Lord holds them who have given position of spiritual leadership to a higher accountability for what they do. No, ang Panginoon po binigyan ng spiritual leadership to a higher accountability, which is yung ating pastor. Kaya po hindi man po natin maunawaan ang nangyayari yung mga actuation ni pastor, pero yun po ang na mas greater ang kanyang responsibility as a member of the church, kasi member din siya no, kaysa sa atin. So, ano ba ang sabi doon sa Hebrews chapter 13? Ang sabi dito, meron tayong responsibility sa ating accountable tayo sa ating pastor, and he also accountable for us. No? Ang sabi sa Hebrews chapter 13, familiar sa inyo itong 13 na ito verse 1, I mean 7 pala. Sabi dito sa Hebrews chapter 13 verse 7, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. No, merong tayong responsibility sa ating pastor na kung ano man po ang kanyang sasabihin ay dapat nating sundin. No, as a member of MLBC. Kasi sinasabi ko parati, tama kaya yung sinasabi ni pastor. Ang sa akin po ay susundin ko siya. Kasi parating sundin mo lang, kasi naman nakalagay sa biblical yun Sundin mo lang, kasi pagdating naman ng panahon, sabi nga ni pastor, sundin niyo lang ako, kasi pagdating ng panahon, ako naman magsusulit sa inyo Di ba? Sundin niyo lang ako. So sabi dito, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Sa 17, sabi dito sa 17, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your soul. No, yan po yung responsibility ng pastor, and also responsibility natin, vice versa po yun. Responsibility ng member and responsibility ng pastor. No?
Obey them that have the rule over you, and submit yourself, for they watch for your soul, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. No? Obey. Obey them that have the rule over you, and submit. Sabi nga, sige, gawin lang, tuloy lang, sundin lang natin ang sinasabi. Kung anong sinasabi ng pastor, sundin natin. Kasi, ang sabi nga dito for they watch for you, so in this must give account. Sila ang mananagot sa atin. No? That they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Alam natin nagagalit si pastor. Pero ang ano ko nga, ano ba talaga ang dahilan kung bakit siya nagalit? Siguro sabi ko nga, siguro pasaway na pasaway na siguro talaga tayo, kumbaga sabi ko, pasaway na siguro tayo. No? Na talagang gagalit siya, marating sa punto na napigtuan pamilya niya. Ang sabi sa 24, salute all them that have rule over you. No? And all the saints, they of Italy salute you. So ang sinasabi po natin dito, mas matindi ang responsibility ng pastor kaysa sa atin. No? The more we know, the greater our responsibility will be. Sa Luke chapter 17, verse 1 and 2, and then said unto the disciple, it is impossible, but the offense will come, but woe unto him through whom they come. But it were better for him that a millstone were hung about his neck, and he cast into the sea, that he should offend one of these little one. Ito naman po ay para naman po ito sa mga mananampalataya, luma at saka bagong mananampalataya. No? Kasi parating dapat, sabi ko nga, sa isang mananampalataya, kailangan natin, isang bagong mananampalataya at saka luma, mas dapat tayong magkaroon ng pangunawa sa mga bagong mananampalataya. Kasi ano yan? Bago yan eh. Babe pa lang yan eh. No? So kailangan natin na matinding pangunawa, matinding pasensya. Kasi pagdating sa Word of God, mas sigit tayong mas higit tayong nakakaalam sa Word of God kaysa sa mga bagong mananampalataya. No? So sabi dito, it is better for him that a millstone were hung about his neck and he be cast into the sea, than that he should offend one of these little ones. So, sa isang kapwa mananampalataya po, hindi po dapat tayo yung lumang mananampalataya, hindi dapat paggalingan ng offense, no, ng isang bagong mananampalataya. In word or in conversation, yung lakad. Kasi sabi natin, pag nakita ng isang mananampalataya, bakit si brother, bakit si sister, ganyan. Mga lumang Kristiyano yan. No? Mga lumang Kristiyano yan, bakit ganyan ganyan sila kumilos, ganyan ang the way ng kanilang pananalita, bakit ganyan? Mga lumang Kristiyano yan. So dapat po hindi tayo makitaan ng butas, no, ng isang bagong mananampalataya in terms of our pananampalataya, yung ating pong pananalita sa ating pong mga kinikilos. No, kasi magiging cause po yun ng
offense, no? At yung pagdating naman po sa mga offense, gaya nga ng sabi ni Brother Cedric kanina sa Galatians 6:1 na ano ba yung Kuya Ced? Galatians 6:1, ang sabi dito, Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one, the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Na sabi nga, hindi tayo ba, kung may nangyari mang offense dun sa isa o nag-backslide man yung isa, hindi ka pwedeng basta-basta na lang pumunta dun eh. Bakit? Kasi ang sinasabi dito, kailangan spiritual ka rin. Kasi kung ikaw mismo na backslider o pinuntahan mo yung backslider tapos ang iyong pananampalataya ay hindi ganun ka tibay, ay sabi dito, lest thou also be tempted. Matitempt ka rin na mag-backslide. Hindi po maaari na ang isang lumang mananampalataya na nag-backslide ay i-restore ng isang bagong mananampalataya na hindi pa ganun ka sa Biblia o yung kanyang spiritual life ay hindi pa ganun ka kalalim. Ano po? So, yun pong sinasabi natin, the more we know, the greater our responsibility is. Accountable po tayo sa ganong mga bagay. No? We are responsible for our sin and mistakes. Accountable po tayo sa ating sarili. Wala pong kasalanan ni Pedro, sasagutin ni Juan, o kasalanan ni Juan, pananagutan ni Pedro. Hindi po yon. Hindi po natin pwedeng ipasa yung sisi sa mga tao na yung ating mismong failure, isisi natin sa iba. No? We are responsible for our sin and mistakes. Ito po ay, buksan po natin sa Ezekiel chapter 18. Verses 20 and 21. Sabi dito, the soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, no, and neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteous of the unrighteous, the righteousness of righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. So yung sarili po nating kamalian, hindi po natin pwedeng ipasa o isisi sa iba. O kung tayo po naging failure sa ating pong mga hindi po natin pwedeng isisi, no, sa iba yung ating pong pagkakamali o ating pong mga kasalanan. Kasi sinasabi nga po dito, ang kasalanan ng anak hindi mo pwedeng ipasa, hindi pwedeng akuin ng ama, at ang kasalanan ng ama hindi pwedeng akuin ng anak. So we cannot pass the blame onto others for our own failing o yung ating failure. No? Kasi malimit po natin na meron kasi minsan na nangyayari na pagka nag-backslide. I mean, na-offend or nag-backslide. Nag-backslide siya. Ang nangyayari, sinisisi doon sa kapatiran, sa kapatid na ito. Bakit? Kasi si ganito, kasi si ganyan eh. Pero hindi niya, ang buong katotohanan po nun ay talagang pa-backslide na talaga siya. Iba na talaga ang kanyang puso. Na ang kanya pong na lang ay para lang siya may masisi sa kanyang paglayo. Pero ang nangyayari po doon ay talagang nasa backsliding stage na talaga siya. Para lang ma-justify niya yung kanyang paglayo. For example na lang,
Alam naman natin na pandemic, di ba? Alam natin na pandemic. At ang naging dahilan nung nakakarami, hindi lang naman natin sa ating church nangyayari yung ganitong hindi walang umattend kasi may mga dahilan, pandemic daw, may COVID, may virus, hindi umattend. Pero tingnan mo yung buhay ng taong yon. Tingnan mo yung kanyang sitwasyon bilang isang mananampalataya. Talagang hindi naman siya talaga regular attendee ng church eh. Di ba? Hindi siya talaga hindi siya faithful na attendee ng church o faithful na member ng church. Kung kailan niya maisipan umattend, saka lang siya attend. Sasabihin kumbaga ginawa talagang dahilan yung ganitong sitwasyon natin. Yung sitwasyon ng kumbaga yung pandemic, ginawa lang dahilan yun na para hindi sila makapagsimba. Kasi kung atin pong iisipin, ang protection po ng Panginoon ay nasa church. Pag ikay nasa simbahan, poproteksyonan ka ng Panginoon. Poproteksyonan ka niya. Nasa simbahan ka na eh. Nandun yung kanyang pag-iingat sa iyo. Sinunod mo yung kanyang kalooban na ikaw ay manambahan, forsaking not the assembling of ourselves together as a manner of some is. No? Yung naging gawin ng iba nating mga kapatiran na nawawala. So sasabihin nila, pandemic, kawawa naman si pandemic, nasisi pa. Pero ang totoo nun, nasa kanilang puso ay talagang nasa backsliding stage na talaga sila. At alam naman po natin, pag nasa backsliding stage ka na, hanggat hindi ka nag-step forward, ay lalo kang napapalayo sa Panginoon. At napakahirap po. Hindi ko man naranasan at panalangin ko ay huwag kong maranasan. Na nasa backsliding stage na, ay kumbaga yung yung puso na sa backsliding stage na talaga siya. No? Bakit mo isisisi sa church, sa kapwa mo mananampalataya ang sarili mo? Kumbaga self-inflicted mo na yun eh. No? Na nangyari na yung mga bagay na yun bago pa yung nagkaroon na siya ng problema sa puso niya. No? We are responsible for our sin and mistakes. Sa James chapter 4 verse 17, ang sabi po dito, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is a sin. Alam natin, no, na ang araw ng linggo ay para sa Panginoon. Pero meron pa rin talagang, kaya nga sabi ko kay Mrs. Sabi ko sa kanya, hindi na ako mag-a-announce sa prime movers. Kasi bakit? Araw ng linggo regular na nating ginagawa ito, mga kapatid Bakit pa natin kailangang i-announce na meron tayong pananambahan ng linggo, 6 to 8, 9 to 11, 2 to 4, no? Meron tayong Wednesday prayer, meron tayong Thursday na prayer meeting and Bible school. Hindi na ako mag-a-announce. Kasi, bakit? Nandun naman yung sa church covenant natin na kailangan natin suportahan lahat ng ng church, yung meeting ng church. Kailangan natin suportahan. Sabi nga ni Pastor, kasi pag sinabi mong I encourage you to attend, para namang nagmamakaawa naman ang Panginoon sa kanila
Di ba? Dapat nga po tayong maawa sa ating sarili kasi po pag wala po tayo sa Panginoon, talagang hindi ko alam kung saan po tayo hahagilapin pag wala tayo sa Panginoon. No? So yung ano po yung ating pong the more we know the greater our responsibility at ang responsible for that we are responsible for our sin and mistakes. Talagang meron tayo accountable talaga tayo doon sa ating po mga hindi po natin pwedeng isisi kanino man yung mga mali nating nagawa. No? Hindi nga natin pwede, ang iba sasabihin, bakit kasi pinag-ano sa akin ng Panginoon yung ganitong bagay? Bakit niya ako tinempt ako ng Panginoon? Hindi naman alam niya naman natin na mga kapatid na ang Panginoon hindi mo kayang i-tempt. Sa James 1 James chapter 1 verse 13, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Hindi po natin pwede sabihin na tinempt ako ng Panginoon. Sapagkat po ang Panginoon po hindi natin pwedeng i-tempt. Hindi po siya pwedeng i-tempt ng kasamaan, no? But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Ang tao daw ay matitempted lang when he is drawn o siya ay mapalapit. Yung baga sa kanyang sariling laman, no? At enticed. Ano bang enticed sa Tagalog, kasi? Akitin. No? Si Brother John Mercado. Sabi niya, Brad, inaano ako ng mga kumpari ko eh. Niyayaya ako siyempre galing siya dati siyang mananampalataya, nag-backslide for how many years, tapos dahil lamang po sa ating pamimigay sa flood victims, na-meet ko uli siya. At nagkausap kami, sabi niya na, nung last time, sabi niya, dinano nga ako ng mga kumpare ko, nayaya kong minom. Sabi ko, tanggihan mo, hanggat maaari, tanggihan mo. Ayayain ka ng una, tanggihan mo, pangalawa, tanggihan mo, pangatlo, tanggihan mo. Hindi ka na susundan niya na pang-apat. Kasi tinanggihan mo na eh. Kasi sabi ko, pag oras na inalok ka, napahawak ka sa bote, sabihin mo, ayoko. Anong sasagot sa iyo ng mga kumpare mo? Nahawakan mo na, inumin mo na. Nahawakan mo na inumin mo na. Oh. Ngayon nahawakan mo, nandun na yung temptation. Ininom mo ngayon. Nagkasala ka na. No? Tapos, the following inuman na naman, yayain ka na naman. Hindi ka na makatanggi. Bakit? Brad, uminom ka na eh. Uminom ka na nung nakaraan eh. Bakit ayaw mo pa ngayong uminom? Sa biyaya po ng Panginoon ay, yun nga po nangyari, ay tinanggihan niya. Kagaya kanina, sabi niya, nung papunta kami dito, Brad, merong meeting yung guardians, hinahanap ako ng guardians. Guardians Brotherhood. Inaano ako, mayroon daw kaming meeting ng 6 o'clock. Sabi niya, ayokong pumunta. Sigurado may inuman yun. Sabi ko, sigurado yun. Kasi pag merong guardians yun, malaking grupo yun, may politiko, manghihingi yun ng pag-inom. Siyempre, politiko, magbibigay. So, ang sabi ko na lang, sasabihin ko na lang na hindi ako pinayagan ng misis ko. Sabi ko, wag mong sabihin si misis mo. Sabihin mo, meron kang bisitang darating. Hindi mo pwedeng iwanan. Hindi ka pwedeng umalis. Sa biyaya po ng Panginoon, kasama niya po ang kanyang nanay kanina. Ay 76 years old. At
sa kanila pong magkakapatid, 8 yata sila or ilan ba sila, Sir Boy? 8? 8 sila, puro lalaki. At nag-iisa lang po siyang mananampalataya. Ang lahat po niyang mga kapatid, talagang sabi niya sa akin, "Brother, pag meron bang okasyon sa pwede ka ba?" Sabi ko, "Sige." Sabi niya nun. Kaso yung mga kapatid ko, ang iingay nun pagka nagiinom, pag merong ganyan okasyon pag may nagsalita, nag-iingay. Sabi ko, "Okay lang yan, sige, anon mo ako pagka may okasyon." Sabi ko, "Sama mo ako." Sabi ko gano'n. So yun po, ang sabi dito, "For every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then," sabi yun, "when lust conceive, it bringeth forth sin." Yung nakahawakan mo na. Nainom mo na. Kasalanan na yun. "And sin, when it is finished, bringeth forth death." So hindi po natin pwedeng ipasa ang pagkakamali natin sa iba, o hindi pwede nating idahilan na ito si kapatid, ito si ganito. Kaya ako nagkaganyan, kaya nagkaganito yung church dahil kay hindi po natin pwedeng isisi yung ating pong mga pagkakamali sa iba o yung ating sitwasyon sa buhay. Kung bakit nagkaganyan, sinasabi nga ng ating pastor, kung bakit nagkaganyan ang buhay mo dahil sa naging desisyon mo noon. Kung bakit ka nagkaganyan, sa naging desisyon mo noon. Kung bakit ako naging ganito, sa naging desisyon ko noon. No? So meron pong accountability ang bawat isa sa atin, sa ating pong mga kasalanan, sa ating pong mga pagkakamali. Accountable po tayo individually. And as a church, meron po tayong accountability. Pangatlo, we need accountable din po tayo sa atin pong talents, sa atin pong mga resources. Kung paano po natin ginamit, yung sinasabi nga na yung faithful stewardship ng ating mga possession o yung ating pong mga talents, no? Yung parable of the pound na binigyan yung isa ng 5, binigyan yung isa ng 2, at yung isa lang binigay sa kanya. At yung 5, tumubo ng 5, ang 2, tumubo ng 2, ang isa, itinago niya, nag-iisa na lang. Nag-iisa na lang na talent o pound yun, tinago pa niya, hindi pa niya pinagyaman. So sabi nga, meron tayong kanya-kanya tayong gifts, no? Meron tayong sinasabi nga merong gifts of exhortation, meron tayong spiritual gifts, meron tayong maganda boses mo, no? So mas maganda yung gamitin mo sa Panginoon kaysa sa ibang magaling ka ngang nung ikay hindi pa mananampalataya, magaling ka mag-video okay. Tapos nung ikay mananampalataya na, ayaw mong kumanta, sa Panginoon na yan. Samantalang nung ikay unbeliever pa parang Pilita Corrales ka na paliyad-liyad O Elvis Presley na sumasayaw habang kumakanta Pero bakit ngayon nung kumo sa Panginoon ka magkakanta, ayaw mo. Di ba? So kailangan natin i-invest yung ating abilities and resources in God's kingdom o yung pagpalaganap ng gawain ng Panginoon. Ano po? Na sa ating pong for example, ating resources, no? Sa pagbibigay, no? Ng ating tithes and offering, yung cheerful giving, yung ating tithes po. Sabi ko nga meron kasing young people kanina, sabi ko, kuya, binigay na sa iyo yung yung support mo, no? Sabi niya, opo, baka mawala pa yung baka bigay ko na yung tithes ko, baka mawala pa Sabi ko, tama yan. Ang importante maging faithful ka sa tithes.
Kasi pag naging faithful ka sa tithes, ang blessing ng Panginoon nandyan pa rin. Yung offering naman, cheerful yun eh. Cheerful giving yun. Yung ano. Pero sa pagiging cheerful giver mo, ay doon ka pagyayamanin ng Panginoon. Kasi nasa puso mo yun eh. Kasi yung tithes mo, ginawa mo yun dahil utos ng Panginoon yun. Pero sa pagbibigay, sa cheerful giving, ay doon ka pagyayamanin ng Panginoon. Doon ka lalong ibibless ng Panginoon sa pagiging cheerful giver mo. No? Walang pakialam ang Panginoon sa tithes mo. Kanya na yun eh. Pero pagdating sa cheerful giving, doon masusukat ang puso ng isang tao sa cheerful giving. Ano po? So, we need to invest our abilities and resources in God's kingdom. No? Meron po kayong talent, yun nga, meron tayong may teacher, merong ushering, meron tayong instrumentalist, merong choir. So, i-invest po natin kasi responsibility natin yun eh. Nung responsibility natin as member of the church na i-involve ang ating sarili, no, our abilities and i-involve din natin ang ating resources para po sa pag-promote ng God's kingdom. Accountability natin yon. Nung tayo po naging member ng church, responsibility natin na i-share ang ating gifts. No? So, kailangan po natin talagang, pero kailangan din natin po na pagdating sa ating pong mga resources natin, sa ating pong mga gifts, siyempre nandun yung puso mo. Hindi pa pwede yung, gusto ko dyan kasi nandyan si Juan, si kapatid. No, meron kasing gano'n na mga, ay, dyan si kapatid, sali ako. Yung pala naiinggit lang. Kumanta si kapatid na ganito, kung kakanta rin siya kahit ano. No? Pero talagang dapat talaga, pagdating sa investment ng ating abilities at sa ating resources, dapat nandito yung nasa puso talaga natin. No? Pagdating sa pagkanta ng choir, kailangan maayos din ang puso mo pagdating sa choir. Kasi po, marami po kasi akong nakikita na baga, marami akong naririnig na mga nasa ministry, nakakausap ko. Nakalagang, pag kailangan nasa ministry ka, dapat ang puso mo nandoon. Hindi ka pwedeng, basta ka nalang papasok sa ministry dahil gusto mo lang o dahil may gusto ka lang patunayan. Dapat pag ikay pumasok sa isang ministry, nandun yung puso mo. Bakit? Kasi kailangan mo magsakripisyo. Kailangan mo mag-sacrifice na, kasi pag wala yung puso mo, yung sakripisyo, parang hindi, napakabigat. Napakabigat. Na pag wala, pag punta mo pa lang sa, paglabas mo pa lang ng bahay, for example na lang sa pananambahan natin, di ba? Kailangan talaga maano yung puso natin maayos. Pagpasok mo pala ng church, dapat maayos yung puso mo. Kasi kahit nasabihin natin halos linggo-linggo ka, nasa simbahan, kumakanta ka sa choir, may mga ministry ka, pero pag hindi maayos ang puso mo, napakahirap. Napakahirap kumilos, napakahirap, talagang napakahirap kasi mantakay mo, mag-invest ka ng time mo, ng pagod mo, no? Sa ministry. So nandun dapat ang ating puso. Accountability. The more we know, the greater our responsibility will be. Pangalawa, we are responsible
for our sin and our mistakes. And we need to invest our abilities and resources in God's kingdom. Pang-apat po, the value of our work on earth will be tested. Pagdating ng araw, pagdating ng panahon, yung ating pong mga nagawa sa lupa ay pagdating sa langit ay ititest po yun. Kung yun ba ay hay or stable or wood or silver or gold. No? The value of our work on earth will be tested. 1 Corinthians chapter 3, verse 10 to 15. Verse 10, according to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation and another build it thereon, but let every man take heed now how he build it thereupon. No? Bilang mananampalataya po, ang ating pong foundation dapat matibay. Last time po ang aming pong ang devotion po namin yung foundation ng yung itinayo sa sand at saka sa stone. No? Pareho sila ng material na ginamit. Pareho ng layout ng bahay, parehong materials na gamit. Pero ang foundation nila magkaiba. Ang isa, nag-build ng foundation sa sand. Yung isa, nag-build ng foundation sa rock. Siyempre, ang alam naman natin, pag sa sand, parang kastilyong buhangin lang yan. No? Baga guguho na ano lang ng ulan, gugumuho na, o ng alon, gumuho na. Pero yung nag-build mismo ng foundation niya sa rock, matibay. No? Kaya nga po kung inyo pong mapapansin, yung mga nagtatayo na mga building, ang lalalim talaga ng kanilang mga pundasyon ng ano. Kasi siyempre, kailangan shockproof. Yung pag may lindol, hindi siya basta-basta natutumba. Kasi meron ngayon sa iba, meron ang pagkakaalam ko, nilalagyan pa ng rollers yan eh. Na pero pag lumindol hindi siya basta matutumba. Minsan nga spring. Ewan ko kung totoo nga yung merong ganun na. Totoo ba yung Brother Alex? May spring tsaka roller, di ba? No. Para sa lindol. Alam ko sa Japan, spring yata ang nilalagay na. Kasi usually ang lindol sa Japan, ano bang tawag ano bang tectonic o ano? Ano bang tawag doon sa mga lindol? Dalawa klase kasi yan eh. Yung pagganyan tsaka yung ganyan. So kaya ang ginagawa nilang pundasyon doon, meron malalim na, meron pang mga spring at saka roller. So sabi dito, according to the grace of God which gave it unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation and another build it thereon. But let every man take heed how he build it thereupon. But other foundation can no man lay that is laid, which is Jesus Christ. No? Ang pundasyon ng ating pananampalataya ay ang Panginoong Jesucristo. No? Hindi po pwede yung pundasyon na dahil sa pagiging magkaibigan. No? Kasi dahil sa pagiging magkaibigan, pag kayo nagkasira, masisira ang pundasyon ninyo. Kahit sa mag-asawa, kailangan ang sentro ng ating pong pagiging mag-asawa ay ang Panginoong Jesucristo. Kasi pag wala po hindi po ang Panginoong Jesucristo ang sentro ng ating pagsasama. Sabi nga nung isang pastor sabi niya, bakit mo pinakasalan? Kasi mahal mo. Paano pag nawala yung pagmamahal? Di ba? Bakit mo pinakasalan? Maganda kasi. Paano pag pumangit?
At papangit talaga yun kasi tatanda di ba? No? So ang pundasyon po ng isang Kristiyano bilang mananampalataya ang Panginoong Jesucristo. Ang pundasyon po ng pagsasama ng isang pamilya, masayang pamilya, ay ang Panginoong Jesucristo. Now, if any man build upon this foundation gold, silver, and precious stones, wood, hay, stable, every man's work shall be made manifest, for the day that shall declare it, it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. Ang ating pong mga gawa, sabi nga, the value of our work on earth will be tested. Minsan, napabanggit ko ito kay Mrs. Sabi ko, Ma, ano kaya pagdating ng panahon na pag tayo nasa judgment seat na ng Panginoon, ay ano kaya ang ating pagtines ng Panginoon yung gawa natin dito sa lupa? Ano kaya? Gold, silver, haze, sabi dito, gold, silver, precious stones, wood, haze, stable. No? Baka mamaya, gawa lang tayo ng gawa. Yung pala, pagdating ng panahon, pagdating ng judgment ng Panginoon, pag tines niya na ng fire, lahat lumaho. Baga, naglaho na lang, naging abo na. Hindi siya pwedeng silver, hindi siya pwedeng gold or precious stones. No? Yung precious stones nga, alam ko, na ano pa rin yun na tutunaw pa rin yun Meron nga ako nakita sa yung diamond Nilagyan lang ng para may chemical yun, nalusaw na lang bigla Yung silver naman, pagka inano mo sa fire, baka kapiranggot na lang matitira nun. Yung gold, inano mo sa fire, napopurify siya, lumalabas ang tunay na yung puliin talagang ginto kasi na-purify siya ng gusto. So ano po ang ating, yung gawa natin ba ay pagdating ng panahon, pagdating ng Panginoong Jesucristo, ay sasabihin kaya niya na, well done, my good and faithful servant. Baka pagdating ng panahon, Panginoon, ba't ang dami ko namang ginawa sa lupa? Bakit ganito? Tagapalakpakan na lang. Wala yung putong, yung crown. Oo nga, gumagawa, pero ang gawa mo ay ayon ba sa leading ng Holy Spirit o ayon sa laman? Di ba? Merong iba sa atin na nagsimba. Gaya nung sinabi ng misis kanina, wala naman si Baka magsimba tayo kasi baka magalit si pastor. Magsimba tayo kasi baka hanapin tayo ni pastor. Pero ang ating pong pakaisipin mga kapatid, ay tayo ay magsimba hindi dahil kanino man, kundi dahil sa Panginoon. No? Nag-church tayo hindi dahil sabi ko nga hindi dahil sa pagiging close ng magkakapatiran, although kailangan natin yun bilang mga magkakapatid sa pananampalataya kasi kailangan din natin magpalakasan pero meron mga instances, hindi lang naman dito sa church na ito nangyayari, meron din mga church na sisimba
andyan si kapatid. Parang ano ba, yung, ewan ko ba kung parang Katoliko na magsisimba dahil bago damit o ano, no? Bago damit ko, bago sapatos ko, sisimba ako. So, talagang ano po, bilang isang mananampalataya o bilang isang member ng church ay kailangan po natin magmuni-muni o kailangan natin pag-isipan, no, na bakit pagdating kaya ng Panginoon o sinasabi ng nakakarami na malapit na dumating ang Panginoon. Pagdating kaya ng Panginoon ay makakasama niya tayo sa langit o dadaan pa tayo ng dadaan pa tayo ng tribulation pa? O baka merong maiwan, may dadaan pa ng tribulation? No? O pag dumating ang Panginoon, kasama na tayo sa langit. At pagdating doon sa langit, ilang crown ang lalagay sa ulo mo? 4. Kasi hindi naman natin kasama yung pastor's crown. No? So the value of our work on earth will be tested. Sa Judgment Day po, ang quality of our faith, yung ating pananampalataya, ang quality o yung klase ng ating pananampalataya at ang nagawa natin, no, dito sa lupa para sa Panginoon si Kristo will be i-reveal ng Panginoon yon at tayo po bibigyan tayo ng reward ayon po doon sa mga nagawa natin sa lupa. No? Ang ating pong ginawa kasi baka ginawa natin bilang isang Kristiyano para sa Panginoon, hindi po yan mawawalan halaga. Lahat po yan. Ultimo po yung pagbati mo lang sa isang kapatid Di ba? Yung simple greet lang naman sa kapatid na dumating, malaking ano din yun, malaking impact din po yun sa mga kapwa natin mananampalataya. Kasi encouraging yun encouragement yun sa kanya. No? Na despite, malay mo, first time lang niyang umattend. O matagal siyang nag-backslide. Dumating siya. Inano mo siya, ginreat mo siya, winelcome mo siya. Malaking bagay yun. No? Malaking bagay po yun sa isang kapatid. Na hindi mo alam, for example lang yung ginagawa ni Sister Melody na yung text, yung mga text, yung encouraging text messages, yung mga verses, yung ginagawa ni Brother Cedric, yung ginagawa ni Pastor na praying for the church, for MLBC, yung ginagawa mo personally sa isang kapatid na matagal hindi naka-attend, tinext mo, kapatid, kumusta? Malay mo, yun na pala yung last, nakaganyan na lang. Nakasabit na lang kakaunti. No? And dahil lamang sa pangungumusta mo, na-revive. Na-revive siya. Yun po ay pagdating ng panahon, kasama po yan sa atin pong natin sa Panginoon. Lahat yan, hindi po yan magiging mawawalang silbi o mawawalang kabuluhan pagdating sa langit. Sabi ko nga, tayo nga tumatanggap ng mga unbeliever Di ba? Bakit yung kapatid mo na nag-backslide Tanggapin mo. Sabihin na nating mahirap
Pero sa biyaya ng Panginoon ay nandoon yung binibigyan tayo ng kalakasan na patuloy, no? Mahirap in a sense na kailangan mo i-invest yung time mo. Magdi-disciple ka, yung time mo, yung oras mo, yung finances mo, di ba? And then dadalhin mo sa church, aalagaan, then ma-offend lang, then after nun, mahirapan ka ng ugutin. Mahirap na siyang hilahin pabalik. No? Sabi nga nila, para kang humihila ng bayawak sa lungga. Nag-invest na tayo dun sa mga taong yun eh. So, dapat, ano yun natin? Kung magagawa natin silang i-follow up, magawa natin silang i-text, text natin. Yan nga, sabi ko nga, isang text lang eh. Encouraging text lang yun. I-encourage mo lang naman sila. Yun po din ang hinihingi din po ng ating pastor na text lang naman, piso lang. Nakakapag-load ka nga ng wifi mo dyan eh. Di ba? Nakakapag-wifi ka, 30 pesos, 20 pesos. Pero text na encouraging word, text lang no, sa pastor o sa isang kapatid na nag-backslide o isang kapatid na nanghihina, ba't hindi natin gawin? Di ba? Malaking bagay po yun sa atin na pagdating ng panahon, hindi po siya mawawalang kabuluhan. Yung ginawa mo na yun. Our work for God is never wasted. Ephesians chapter 2 verse 10, the value of our work on earth will be tested. On Judgment Day, the quality of our faith and work we have done for Jesus Christ will be revealed and rewarded accordingly. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God that before ordained that we should walk in them. Tayo po ay ginawa ng Panginoon, no? Created in Christ Jesus unto good works. Meron nga akong naririnig na iba. Sabi niya, mas maigi pa nga siguro. Narinig ko lang sa radyo. Hindi ko naman sinasabi na ito ay dapat nating sundin. Pero ang sabi ko nga, once na ikaw ay naligtas na, na-save na, nakilala mo yung Panginoong Jesucristo, na-save ka na, dapat mag-manifest sa atin yung good works. Di ba? Kasi meron nga akong narinig sa radyo, sabi niya. Kaninang umaga. Tama, kaninang umaga. Sabi ng announcer, hindi ko alam, sa DCWB yun eh. Sabi niya, gumawa tayo ng mabuti para pagdating ng panahon ay masumpungan natin ng Panginoon. Parang gusto kong sagutin. Hindi naman kabutihan para ang makakaligtas sa iyo eh. Pero sabi niya, mas maigi sigurong gumawa ng mabuti. Kasi yung paggawa mo ng mabuti, yun ang nagiging gauge mo para ikaw ay hindi makagawa ng hindi ka ba magkasala. Parang sabi niya, gumawa ka ng mabuti para ikaw ay hindi magkasala. No, marami kasi sa atin yung bilang isang Kristiyano,
hindi ko naman nilalahat, karamihan, ay nagiging lisensya na po kasi yung once saved, always saved. Ligtas naman ako. Hindi na ako gagawa, ligtas na ako eh. Kahit anong mangyari, pag ako namatay, nasa Panginoon na ako. Pero ang kagandahan po kasi ay bilang isang mananampalataya, makita po sa atin yung mabuting gawa. No, mag-manifest sa atin yung gawa. Na gaya nga nung sinabi ko nung last time na devotion about unity. Na pagdating sa unity, kailangan sa church makita ang unity ng church para mag-manifest yung pag-ibig ng Diyos, no? Kakaiba yung church na yan, talagang nandyan yung unity nila. Nakita ang presensya ng Panginoon sa kanilang church kasi nagkakaisa sila. Yun po ang nangyari sa atin nung tayo po yung namigay nung sa mga blood victim, no? Na ang sabi po ng isang tagapalingon ay yan talaga dapat ang ginagawa ng isang Christian church, yung tumulong sa mga nangangailangan kahit hindi nila kilala, which is yun ang ginawa natin eh. Tumulong tayo regardless ng kanila kung sino man sila. Ang importante, tinulungan ng church. Sabi niya, yan talaga ang hinahanap ko sa church. Meron kasing ibang church na tinutulungan lang nila. Meron kasi namigay doon sa kanila, sa palingon, namigay ng gift pack, members lang. Members lang ang binigyan. So sabi nila, ang ganda ng church niyo kasi lahat binigyan niyo. Wala kayong pinili, binigyan niyo. So yung ating pong yung gawain po natin ay pagdating ng panahon, hindi naman po mawawalang kabuluhan yun eh. Ititest ng fire kung ano yung mga nagawa ninyo dito sa lupa, ititest ng fire yun. Baka sabihin na lang yung sinasabi ng ating pastor na busy bodies, gawa ng gawa, pero ang wala po doon yung presensya ng Holy Spirit sa ginagawa natin. Ginagawa lang natin ang mga bagay na to kasi gusto ni pastor na ganito, gusto ni pastor na ganyan. Pero dapat talaga as a church, kung ano yung gusto ng Holy Spirit sa atin, kailangan po natin gawin yung mga bagay na yun. Responsibility natin as a member, responsibility natin as mamamayan, no? Accountable talaga tayo sa lahat ng mga gawa natin. No, pagdating ng araw po, accountable po tayo. So lastly po, ang Psalms 126 verse 5 and 7, 5 and 6. Ito po ay may nag-devotion kasi dito dati eh. Ay sorry, Psalm 26 pala. 126 tuloy. Kasi paano mo nga ito? They that sow in tears shall reap in joy. Ano yun? Ha? Psalm 126? Oo nga.
Sorry kasi yung Bible ko kasi nung namarkahan ko, yung isa, hindi pala ito pala yung bago. Kaya hindi ko napansin. Okay. Psalms 126 verse 5 and 6. They that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth bearing precious seeds shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. No? Sabi nga, ano man po yung mga ginawa natin, na sabi dito, he that goeth forth and weepeth, alam po natin, napakahirap po talaga. Talagang, mag-i-invest ka ng time, ng luha, no? Alam naman siguro niyo sa iba sa inyo dyan, naranasan nyo rin yung mga ganyan eh. Meron kayong, may ministry kayo, meron kayong mga, naalala ko nga nun si Sister Nenet. One Sunday yon, may inano siya na, sabi niya may susunduin ako. Sabi ko, sige. Pagdating niya, hindi dumating yung kanyang sundo. Hindi sumama. Bumalik ng L300, umiiyak. Sabi ko, ate, ba't ka umiiyak? Kasi yung sundo ko hindi sumama. Sabi ko, parang, siyempre, parang, di ba, pag naranasan naman ninyo yun meron kayong mga bisita, excited ka, susunduin mo, talagang, pero pagdating ng oras na susunduin mo na, hindi po ako makakasama. So parang nanlulumo ka na, parang binuhusan ng mainit, ng malamig na tubig, init na init ka, tapos binuhusan ka. So, sa ministry po, sa church, meron po talagang kasamang luha. Pero, sabi dito, they that sow in tears shall reap in joy. Pero darating naman po ang punto na talagang mag-aani din tayo ng saya o yung katuwaan. Na, oo nga, maraming naranasan yung ating church. Parian days pa. Meron ng mga problema na encounter. Alam nila Kuya Sid dyan. Yan, sister sila Donya family, si Brother Boy. Yan, sila Sister Grace. Wala lang si Sister Miner. Pero sa biyaya ng Panginoon, nalagpasan pa rin naman eh. Nandito pa rin naman tayo eh. Di ba? Ano mang mga pagsubok na nararanasan natin, sabi ko nga, ano lang yun eh. Ligligan time. Kasi ano yan eh. Sabi nga, malapit nang dumating ang Panginoon. Ligligan time. Kumbaga, talagang hindi naman matibay. Kumbaga, yung pananampalataya mo, doon nakabase ngayon yung pananatili mo sa church. No? Na talagang may mga nagdaang mga problema, dumaan ng actually po, kung mahaba kasi talagang ng MLBC, talagang marami talagang napagdaanan ng church eh. Napakaraming napagdaanan. Pero sa biyaya ng Panginoon, andyan pa rin naman tayo. Kaya intindihin na rin siguro natin. Magkaroon tayo ng unawaan sa isa't isa. Bakit nagkakaganyan si pastor? Siguro dahil na rin sa atin, no? Marami talaga kasing
Ako, numero din ako, pasaway din ako eh. Pero sa biyaya po ng Panginoon ay hindi naman po tayo, mananatili pa po tayo sa church. Mananatili pa po tayo as a church. No? Mananatili pa tayo as a church. Ano mang mga pagsubok na dadaanin ng church, ay mananatili pa tayo na rin tayo as a church. Kasi ang foundation po natin, dapat ang Panginoong Jesucristo. No? Sabi nga, kahit na yung pinto ng Hades, hindi makakapanaig sa church eh. Di ba? So bakit tayo mababahala, no? They that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth in weepeth, bringing precious seeds, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Tuloy po tayo sa ating pong nasimulan. Merong hirap, merong iyakan, merong tawag nito, kabigatan. Pero pagdating po ng panahon, pagdating ng araw, o pagdating po ng Panginoon, at masumpungan po tayo na nanatili sa ating pong pananampalataya, ano na lang tayo sa langit, magsaya na lang tayo sa langit. No? Doon na lang tayo magsaya. No? Dito mayroong kapigatian, pero pagdating sa langit may kasiyahan. No? So, yun lamang po. Maraming salamat. Thank you very much po. Let's pray po. Dakilan namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat po sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat din po sa share ng iyong salita, Panginoon. Dalangin ko po, Ama, na patuloy po namin nilalapit ang aming pastor, ang kanyang pong pamilya. Kayo po ang mag-intervene sa kanila, Panginoon. Patuloy niyo pong bigyan ng kalakasan si Pastor Joey spiritually. At patuloy niyo rin pong ingatan ang bawat member ng MLBC, Panginoon. Ang mga wala rito, ang may mga karamdaman, kayo po ang patuloy na pumilo sa kanila. We're praying for Sister Jemima Comeo Colieres, Panginoon, na kayo din po ang patuloy na mag-ingat sa kanya. Provide niyo po ang mga financial provision sa kanya, sa kanyang pagka-confine, Panginoon, sa hospital. Dulungan niyo po at patuloy niyo po i-provide lahat ng kanilang pangailangan. Gabayan niyo po kami, patawad po sa lahat ng pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang kilit dalangin sa tanging pangalan naman ng Panginoong Hesus. Amen. Thank you po.